Sumainyo ang kapayapaan ng Diyos. Muli sa awa tulong ng Diyos ay nandito na naman tayo sa panibagong episode ng ating programa, ang Dating Landas. Muli, pagpasensyahan nyo na ang ating background sapagkat nandito tayo ngayon sa Abulalas, Bulacan para kausapin ng Kura Paroko at magkaroon tayo ng panibagong chapters ng Ang Dating Landas Apologetic upang mas lalo nating maipalaganap ang pagtatanggol sa ating simbahan na siya rin ginawa ng mga apostoles sa ikalawang Korinto 14 hanggang 5. Muli, nandito na naman tayo sa panibagong debunking video. Ako ay nagsasawa na ditong sagutin. Hindi naman lumalaban ng debate, panay daldal lang at baka mahawa pa tayo ng maiitim nilang buti ay kay Apostolo Pablo sa 15:33 ng unang Korinto. Pero pilit pa rin natin gagawin ito sapagkat tayo lang rin ang magkakasala pag hindi natin ginawa ang alam natin gawang mabuti. Ayon nga dito sa 4:17 ng Santiago, ganito ang ating mababasa. Sa nangakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa Kanya. Para hindi tayo magkasala ng mabigat sa Diyos, gawin natin kung ano ang alam natin gawang mabuti na siyang ikalulugod at ikapagpupuri natin sa ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan nito. Ngayon ay sagutin natin ang kanyang una na namang kasinungalingan na alam naman natin ay hindi nasanggaling sa Diyos kundi sa demonyo. Kaya patunay lamang yan na pinatutunayan niya implicitly na siya ay anak ng demonyo dahil sa kanyang pamamaratang at pag-atake sa tunay na simbahan na siyang mystical na katawan ng ating Panginoon Jesucristo. Na ngayon, pakinggan natin ang kanyang paratang. Siguro tungkol na naman sa Santos ito o sa Ribulto. Panoodin natin mga kapatid. Idolatry. Okay? Kapag gumawa ang isang tao ng imahen ng tao rin upang magbow doon sa imahen na yon at manalangin, ang tawag po dyan sa Biblia ay idolatry. Ang mahirap po nito, yung kanilang pagtawag sa santo, dinagdagan pa nila ng isa pang kasalanan. Ang unang kasalanan ay nananalangin sila sa isang santo na wari bang nakakapakinig ng kanilang panalangin na hindi naman totoo nakakapakinig. Ang nakakapakinig lamang ng panalangin ng mga tao ay walang iba kundi ang Diyos. Yan, at ating napakinggan ang una na namang kasinungalingan at katangahan ng pastor na ito. Hindi ko na lang babanggitin ang pangalan pero maaari nyo siyang makilala sa kanyang account sa Word of Faith Baptist Church at pwede nyo rin i-comment itong video natin nang sa ganun ay maliwanagan ng kanyang mga miyembro. Sabi ni pastor, pag gumawa ka daw ng larawan ng tao at nag-bow down ka, dun ka manalangin, that is a idolatry. Wala naman akong tutol doon. Idolatria naman talaga yon. Kung magpapatira pa ka, may intensyon kang may pagsamba, at kung mananalangin ka mismo direkta doon sa larawan, that is a idolatry. Pero kung mananalangin ka sa Diyos sa pamamagitan ng larawan na yon, o tinatawag sa aral ng simbahan na veneration sa 2:46-47 ng Daniel, at gaya rin ang ginawa ni Propeta Josue na lumuhod sa isang larawan na pinagawa ng Diyos na in Hebrew meklaet o human graven images upang sambahin ng Diyos, hindi yung mismong larawan, hindi natin matatawag na idolatry yun. Dahil pag sinabi nating idolatry yun, ibig sabihin yung propeta mismo ng Diyos na pinagkakatiwalaan niya sa panahong patriarka sa 7:6 ng Josue ay gumagawa ng idolatria. Pagkatapos gawin ni Propeta Josue, inutusan pa siya ng Diyos na magprosesyon, pinabukat pa yung larawan na pinagpatirapaan niya upang manalangin sa Diyos, hindi mismo sa larawan. Kaya nakakasawa na lang patulan ng pastor na ito bagamat mahal natin siya sa tunay na kahulugan bilang kaaway sa 5:44 Mateo at kaya natin kinapopuotan yung ginagawa niya dahil siya lang rin ang nagkakasala at ang kanyang mga miyembro na maniniwala sa kanya, na binubulag niya na siyang inutos ng kanyang ama, na siyang Diyos ng sanglibutan na sinasamba nila. 4:4 ng ikalawang Korinto, ganito po ang ating mababasa. Na binulag ng Diyos ng sanglibutan ito ang pag-iisip ng hindi nagsisisampalataya. Hindi kasi sumasampalataya ito sa tunay na Kristo. Repent of Christ, pastor. Tanggapin mo si Kristo ng buong puso mo, hindi sa verbatim na bunganga lamang. 3:18 ng unang 1. Tama, wala tayong tutol may mababasa. Sambitin na si Kristo yung Panginoon at sumampalataya ka.
Pero yung pagsambit na yon, ayon mismo sa mga Bible scholars at sa konteksto ng Biblia o biblical etymology, may kasamang gawa. At yung gawa na yon, pag wala, 2:26 ng Santiago, patay ang ating pananampalataya dahil yung gawa na yon ang makapagpapahatid sa ating Panginoon Kristo, walang iba kundi ang kautusan niya. Ngayon, sabi niya, that is a idolatry. Pag gumawa daw ng larawang inanyuan, nagbow, nanalangin, at ayun ang ginagawa, no? Wala tayong tutol. That is a idolatry. Pero alamin mo, pastor, yung konteksto o yung buong context ng word idolatry. Kung saan lamang referred yon. Referred yon sa mga idols. Kaya nga idolatry o idolatria. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Idol means Diyos-Diyosan o at yung latria ay pagsamba. Kaya nabuo yung word na idolatria, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sa Catechism of the Catholic Church ba o sa official doctrine ng Catholic Church, meron ba tayong aral na sumamba sa Diyos-Diyosan? Wala. Siya lang ang nag-a-apply sa Catholic Church noon dahil siya ay chismoso, bukod sa chismoso, sinungaling. Diba? Kaya kayo na bahala, yung mga miyembro ni John Mariano, sana naman maliwanagan kayo sa pagsisinungaling ng mga pastor nyo sa inyo, natakot sa akin makipagdebate. At hindi lang sa akin ha, pati kay kapatid na JB, takot na takot siya makipagdebate. Dahil may iniingatan siyang mga miyembro na siyang gagawin niyang kapital para dun sa kanilang tithes and offering. At ito, pwede nyo akong kasuhan kung wala akong ebidensya. May ebidensya akong nagpapatithes and offering kayo. Ano nang gagawin mo ngayon? Idolatria ba ang sinasamba ng Iglesia Katolika? Hindi. Ba't kayo nagpapatira pa sa larawan? Hindi upang sambahin, kundi upang respetuhin. At yung larawan na ginawa ng Iglesia Katolika, hindi basta ginawa yun ng Iglesia Katolika, inutos yun ng Diyos. Dahil hindi naman kami gagawa ng hindi inutos ng Diyos. Gaya ng ating mababasa sa 3 ng 2 Kronika, na sa kanyang kabanal-banalang bahay ay umukit ka ng larawan. At yung larawan na yung pinaukit ng Diyos, yun ay pinagpatirapaan mismo ng mga propeta ng Diyos, hindi upang sambahin, kundi upang respetuhin, na in Hebrew is presepesepen, o kneeling down without intention of worshiping. Dahil hindi naman lahat ng pagluhod ay pumapatungkol sa pagsamba. Meron pa siyang video, panoodin natin. Tingnan nyo talagang mahina ito si pastor. Pakinggan natin. Notice mga kapatid, yan po ay akto ng pagsamba. Pagluhod, pagpatirapa. Sabi nila, hindi naman namin sinasamba yung mga santo na yan. Yung pagbow, pagpapatirapa, no? Yan po ay akto ng pagsamba. At ako'y nagpatirapa sa kanyang paanan upang siya ay aking sambahin. At sinabi niya sa akin, at sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin yan. Ako'y kapwa mo, alipin at ng iyong mga kapatid na mayroong patutuo ni Jesus. Sumamba ka sa Diyos. So ang sinasamba lang talaga mga kapatid ay ang Diyos. Never na inuutosan tayong sumamba sa anumang larawan o kay anumang tao. O kita nyo, mga kapatid, nagbasa pa siya ng talata. Wala naman tayong tutol doon sa talata dahil yung akto na pagluhod na ginawa niya is to worship. Talagang pagagalitan siya ng apostoles na wag mong gawin yan, ako'y kapwa mo alipin. Kahit dagdagan pa natin ang talata ni pastor, baka hindi niya pa nabasa ito. 22:8-9 ng Apokalipsis, ano ang ating mababasa? At kung si Juan nakakita at nakarinig ng mga bagay na ito, at ng aking makita at marinig ay nagpatira pa ako sa isang anghel upang sambahin. At sinabi niya sa akin, ingatan mo gawin yan, ako'y kapwa mo alipin, sumamba ka sa Diyos. Malamang sasabihin ni pastor, tinan mo, pati yung mismong si Juan Evangelista, nung lumuhod siya sa anghel, pinagpawalan siya dahil lahat ng pagluhod pagsamba. Hoy pastor, ibig sabihin pala pagsamba rin yung ginawa ni Propeta Josue sa 7:6 ng Josue. Doon mismo sa kaban ng tipan na ayon sa katuruan ng mga apostoles ay merong larawan. Ibig sabihin si Propeta Josue is idolatria na rin. Yung kaban ng tipan na pinagawa ng Diyos, hindi upang sambahin kundi upang respetuhin, kaya ipinrosisyon at pinagpatirapaan is idolatry na yan. Ibig sabihin pala, ang Diyos ang pasimuno ng idolatria para sa iyo, kung paliwanag mong pakikinggan namin. Pero kung paliwanag ng Biblia at mga Bible scholars ng simbahan na matitino ang utak, hindi gaya ng utak mo na corrupted, hindi magkakaroon ng contradiction sa Biblia. Bakit? Sino ka ba para mag-interpret ng Biblia? Your interpretation is your own interpretation. That is only exists in mind but not in reality.
Diyan lang yan sa imong hunahuna. Diyan lang yan sa iyong isip. Pero never yan na makakarating sa reality. Because that is a private interpretation. And your own interpretation and your bullshit ministry. Di ba? Ngayon, ano bang term yung ginamit na pagluhod na ginawa sa mga apostoles at dun sa anghel ayon mismo sa Apokalipsis 22:8-9 gaya ng binasa ni Pastor? Ang term na ginamit doon is to worship. That is latria. Ang ginagawa natin para lumuhod sa larawan ng mga santos gaya nung ginawa ng mga propeta, hindi para sambahin kundi upang respetuhin. Kaya nga ayon sa Hebrew Interlineal, yung word na presepesepen na konteksto ng pagpapaterapa o pagluhod sa isang larawan o larawan ng mga balaan o larawan ng mga santo ay kneeling down without intention of worshiping. Ito, nagsasawa na lang ako ipaliwanag ito sa mga pastor dahil napakabulag na talaga nila at mas gusto ko na lang sundin yung tres G's ng Tito na ang taong may maling pananampalataya pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway, itakwil mo. Pero gaya nga ng ating sinabi, may isang salita tayo, hanggat hindi sila tumitigil, hindi tayo titigil. Hanggat nagsisinungaling sila lahat, hindi tayo titigil na isiwalat ang kanilang kasinungalingan. Gaya ng ginawa ng mga apostoles ni San Esteban at ng mismong ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, tutol ba tayo sa talatang binasa niya? Hindi. Dahil kaya sila pinagbawalan nung gaya ng ating nabasa sa Apokaliptiko dahil yung term na ginamit nilang pagluhod ay pagsamba. Hindi para respetuhin. Hindi natin doon mababasa yung word na presepesepen. Dahil yung intensyon ng pagluhod nila ay pagsamba. Dahil sa Biblia, dalawa ang konteksto ng pagluhod. Isang aktong pagsamba, isang aktong pagrespeto, gaya ni ginawa ni Propeta Josue sa 7 sa istang Josue sa Kaban ng Tipan, na ayon sa katuruan ng mga apostoles sa 9:5 ng Hebreo may larawan, na para kay pastor ay idolatry. Pinaratangan niya pa yung mga apostoles, pinaratangan niya pa yung mga propeta na siyang sinunod nating mga Katoliko. Dahil ang sinusunod niya, si John Smith na siyang founder ng Baptist Church noong 1609. Ngayon, at tuloy pa tayo sa kanyang isa pang paratang, gaya nga ng kanyang sinabi, mga kapatid, narinig nyo, nananalangin daw tayo sa santo. Nananalangin tayo sa Diyos sa pamamagitan ng mga santo, but not directly to the saint. Because in 4:6 of Philippians, let us read, brothers and sisters, ganito po ang ating mababasa. Tingnan nyo ha, basahin natin, banal na kasulatan ito, hindi balbal na kasulatan, ganyan ang binabasa ng Pastor Rotok na ito. Anong sabi? Ang mababasa natin sa 4:6 ng Filipos, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay inyong ipakilala ang inyong kahilingan sa Diyos. Yan ang sinusunod nating mga Katoliko. Sa 9 ng Mateo, anong sabi ng ating Panginoon Jesucristo? Magsidalangin kayo ng ganito. Ano? Ama namin, sumasalangit ka. Sapagkat iisa lang naman ang sinasamba ng Iglesia Katolika. Sa Catechism of the Catholic Church, we worship only a one God in three person. And the subject of that word, the one God in three person, and the three person is biblical. In 28:19 of the Book of Matthew, that is the Father, Son, and the Holy Spirit. At yun ang sinasamba natin, pinananalanginan natin. Ba't binabanggit nyo kayong mga santo, hindi na makakarinig yan? Bakit napapasok ka? Wala kasi kayong santo. Dahil ang simbahan, basahin natin in 14:33 1 Corinthians at King James Version, is the churches of the saint. Because the church that have the authority came from Christ ay tinatawag na iglesia ng mga balaan, o iglesia sa mga balaan, o iglesia ng mga banal, o in King James Version, churches of the saint. O, paano mo ngayon tututulan yan? Ang simbahan ay simbahan ng mga banal. The church is the churches of the saint. Kaya meron tayong mga santos. Tanong, nakakarinig pa ba sila? Yes. Kahit ba sabihin mong patay ang kanilang katawan, ang kanilang espiritu kasama na ng Diyos. 17:3 ng Mateo. Bigla nilang nakita si Moises at Elias na nakipag-usap kay Jesus. Si Moises patay na sa katawan, pero ba't nakausap pa ni Kristo? Dahil ang Diyos, 12:27 ng Marcos, ganito ang ating mababasa. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Kayo nagkakamaling lubha. Kaya June, Pastor, nagkakamali kang lubha.
Bakit? O malinaw na malinaw mababasa natin sa Biblia. Sa 12:27 ng Marcos, dahil ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Kaya ang mga santos buhay. Kaya may karapatan silang makapag-intercede sa pananalangin. Lalo na ang ina ng Diyos. Ay bakit? Sa 17:3 ng Mateo, si Moises patay na. Propeta ng Diyos. Pero nakausap pa ni Kristo, nakapag-intercede pa. Nakausap pa, nakita pa ng mga apostoles. Paano pa kaya yung ina ng Diyos o tinatawag na Mater to Kreo, na yung Kreo o word in Greek na Panginoon, referado sa Theo, sa 20:28 naman, kaya si Santa Maria, ina ng Diyos o Mater to Theo. Paano pa kaya yung ina ng Diyos na nagluwal sa ating Panginoon, hindi kasama sa langit? Pero payag ka, pastor, si Moises at Elias, na si Moises ay patay na sa katawan, nasa langit, pero yung ina ng Diyos, hindi ka payag na nasa langit, kaya hindi maririnig ang panalangin. Sino ka? Sabi niya, ang Diyos lang ay ka makakarinig ng panalangin. Paano kayo dyan, mga walang tenga? Hindi nyo napapakinggan kung anong pinapanalangin ng inyong pastor during worship service ninyo? Hindi nyo napapakinggan kung ano ang pinapanalangin ng inyong mga members habang nananalangin kayo? Kala ko ba Diyos lang? Tama, Diyos lang. Sa Diyos nakakarating. Pero imposible na walang mamagitang mga santo sapagkat ayon kay Apostolo Pablo, 2:1 ng unang Timoteo, ibig ko sana kayo'y manaing manalangin at mamagitan. Therefore, utos mamagitan. Paano kayon? May isang tagapamagitan sa Diyos, si Kristo. Tama yon. Dahil yung one na tinutukoy yun, na referado kay Kristo, hindi lang kay Kristo referado, kundi referado rin sa mga apostoles, sa mga banal. Sapagkat yung 5, magkakaroon ng contradiction kung totaling kay Kristo yon. Pag umatras tayo sa Kapitulo 1, dahil ayon kay Apostol Pablo, ibig ko sana kayo'y manaing manalangin mamagitan. Therefore, utos ng Diyos na mamagitan tayo sa pananalangin. Sinusulatan ng mga santos. Nasaan ng mga santos? Kapiling na ng Diyos. Na kung paanong si Moises, Elias, o si Moises na patay na sa katawan, ngunit ang espiritu ay kapiling ng Diyos, kaya nakakaparinig pa o nakakapakinig pa sa ating mga panalangin. Ganun rin ang ilan ng Diyos at mga santos na kinanonize ng church. Maaari rin silang makapag-intercede sa pananalangin. Dahil ang intercession of the saint, hindi lang na applicable sa mga namatay. Applicable rin sa mga buhay. Katunayan, ginagawa nyo nga yan O panoodin natin, ginagawa rin nila pastor yan, nagsisinungaling lang sila. Dahil ang gusto lang nilang atakihin ang Catholic Church. Dahil mga antikristo nga sila. Galit sila kay Kristo, kaya galit sila sa mystical na katawan ni Kristo. Kaya yan ang inaatake nila. Panoodin nyo. Real sa panalangin. Tayo po ay manalangin, aming dakilang Panginoon. Kami po ay muli nagpupuri sa iyo sa gabing ito. Nawa po sa pagpasok ng bagong taon sa aming buhay ay mas maging masigla ang bawat isa sa paglilingkod sa inyo. Amin pong nilalapit sa inyo. O diba, napanood natin mga kapatid, nakakapag-intercede rin sila sa pananalangin. Ba't kami mga Katoliko bawal pero kayo pwede? Yung ginagawa nyo, that is the doctrine of the Catholic Church. That is the intercession of the saints kung mga banal kayo. Bagamat hiwalay kayo dun sa simbahan, hindi na kayo kinalulugdan, 10:38 ng Hebreo, nilayasan na kayo si Kristo, kaya ayon sa Biblia, hindi na kayo rekomendados na banal. Katunayan, ang ginagawa niyang pastor na yan, biruin mo, sinabihang si Raulo, yung nagtatanong sa kanya, na nagdududa sa kanyang itinuturo. Panoodin natin, tinan nyo ang ugali. Mas ka pala Hanggang online ka lang pala Ay naku, si Raulo to. Saan mababasa si Raulo si JB Garabo? Wala, talagang wala na Ikaw ang si Raulo. Bakla. Grabe. Umalis ka na sa pagkapastor mo. O diba? Kita nyo mga kapatid. Rekomendados pa ba na banal yan? Hindi na banal yan, balbal na yan. Manifestasyon yan ng pagiging antikristo at pagiging pastor na walang kabusugan. Kaya ayon sa Isaiah o Book of Isaiah in King James Version, pero basahin na natin in ang dating Biblia 1905 dahil paborito ito ni pastor, sa 56:11 hanggang 12 ng Isaiah, sila yung mga asong matatakaw, mga walang kabusugan, at ang mga ito ay ang mga pastor na walang unawa. Dahil sila ang kinatuparan nito, kaya pag mag-a-approach sila sa mga tao, bait-baitan. At hindi na ako magtataka at pinagpauna na ito ng ating Panginoong Hesukristo na ipinasulat kay Apostolo Pablo,
sa 14:37 ng unang Korinto at 16:17 hanggang 18 ng Roma. Kaya ang sabi ni Apostolo Pablo, ngayon ipinamamani ko sa inyo mga kapatid, yung pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi sa kanilang manangyari yan. Since na umaklas si Martin Luther sa tunay na simbahan noong 1517, nagkaroon na ng 1609 sa pamagitan ni John Smith ng Baptist Church at sumunod naman na itong mga alipores, lalo na itong pastor na ito. Ano sabi ni Apostolo Pablo? Ngayon pinamamani ko sa inyo mga kapatid, yung pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi, katitisuran, laban sa mga aral na inyong pinag-aralan. Yan ang itinuturo ng mga pastor. Anong klaseng style? Sapagkat ang mga gayon ay di naglilingkod sa Kristong Panginoon kundi sa kanilang sariling tiyan sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita. Pero nakita natin hindi mabuti ang kanyang pananalita. Pero sa harap ng mga Katoliko na mauuto niya, mabuti ang kanilang pananalita. Mainam na talumpati, dinataya ang puso ng mga walang malay. Mga mandaraya kasi ang mga yan. Kita nyo, sinungaling. Ito pa isang kasinungalingan ni John Mariano. Pakinggan nyo ha, kasinungalingan na naman ito mga kapatid. Popes have described it as the salvation of Christians. No way. Our salvation is only through the blood of Jesus Christ. Only through the sacrifice of Jesus Christ, not through the rosary. The rosary cannot save anyone, brother and sister. Hindi po ang rosary ay namatay para sa kasalanan ng tao. Only Jesus Christ. O din nyo, meron daw siyang binanggit na doktrina ng Iglesia Katolika na ang rosaryo daw ay tagapagligtas. Saan mo naman nabasa sa dogma ng simbahan yon? Sa Catechism of the Catholic Church. Sinungaling mga kapatid, napakasinungaling. Bakit? I-flash natin sa screen itong dokumento na ating na-research at ito ay isang ayon sa dogma ng simbahang Katoliko. Totoo ba na ang rosaryo ay tagapagligtas o salvation na kanyang isinasalpak sa ating mga Katoliko? Anong sabi? Sa aral ng simbahang Katolika, ang rosaryo ay hindi mismong kaligtasan. Ano namang sabi ni pastor na sinasalpak niya na aral daw ito ng Iglesia Katolika para mayroon siyang kalaban? Ang rosaryo daw ay tagapagligtas. O basahin natin. Ano ang tunay na turo ng simbahan? Si Kristo lamang ang tagapagligtas. May talata pa. 4:12 ng Gawa. Wala nang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao upang tayo maligtas. Si Kristo, hindi rosaryo. Ba't may paparatang sa amin ito? O tinan mo, napakasinungaling ng mga pastor na ito, lalo na itong pastor ng Baptist na ito. O tuloy natin yung basa. Anong sabi? Ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos na tinatanggap sa pananampalataya, sakramento at pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Yan ang nasa dogma ng simbahan. Catechism of the Catholic Church, nasa 846 at hangtod sa 48 hanggang 12 na ano? Ang kaligtasan ay sa biyaya ng Diyos, hindi sa Santo Rosario. Tingnan nyo mga kapatid, itong pastor na ito, parang nasisiraan na ng ulo. Parang lang, pero hindi sira ang ulo. Kaya yung sinasabi niya kay kapatid na JB, nung iwas na iwas siya at natatakot siya matanong, ang sabi niya, si kapatid na JB daw sira ulo. Parang siya nga ito dahil gumagawa siya ng sariling doktrina at isasalpak sa ating mga Katoliko. Hoy, pwede kang makasuhan yan. Kasi nungalingan niyang pastor, ano? O kayo na bahalang umaksyon dyan, mga kapatid. O, sabi niya, nasa aral daw ng simbahang Katoliko, nagbasa siya ng books, hindi niya naman sinabi ang title. Ang Catholic Church daw itinuturing ang rosaryo as a salvation. Mali. Dahil ayon sa dokumento, sa referensya, mga standard references at sa Catechism of the Catholic Church 800, iisa lamang ang tagapagligtas at sinasang-ayon na naman ito ng Biblia na siyang galing sa simbahang Katoliko noong year 405 AD, hindi galing sa Baptist Church ng 1609. Ano? 2:13 ng Tito, na hintayin niya ang mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kalwalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas. Sino ang tagapagligtas? Si Kristo, hindi ang Santo Rosario. But the Rosary is part of the salvation. Bakit? Dahil utos ito ng Diyos. Ito ay pananalangin sa Diyos sa pamagitan ni Santa Mariang Birhen. Kaya nga ng ating pinag-aralan, yung intercession of the saint. Na hindi lang si Kristo ang maaaring tagapamagitan, sapagkat yung one na referred kay Kristo, hindi lang basta referred sa kanya, kundi referred rin kay Apostol at San Pablo at doon sa mga sinusulatan niya hanggang sa kalukuyan ng mga miyembro ng simbahang Katoliko. Kaya ang sabi sa 2:1 ng Timoteo, ibig ko sana kayo manaing manalangin at pamagitan. Ngayon, tuloy tayo. Siya ba'y nagsisinungaling? Nagsisinungaling. Busted ba yung unang paratang niya sa simbahang Katoliko na ang idolatry daw ay ang pagluhod
Sapagkat para sa kanya, hindi nga siya nag-aral, naawa na tayo kay pastor, ang pagluhod daw lahat ay pagsamba. Binasa niya lang yung konteksto na ang pagluhod ay pagsamba. Magbasa ka ng mga original translation, pastor, at hanapin may prese-pese pen na kneeling down without intention of worshiping. Dahil kung i-address mo ng lahat na pagluhod ay pagsamba, ibig sabihin si Propeta Josue sumamba rin sa larawan upang purihin ng Diyos at sambahin at panalangin ng Diyos ayon sa konteksto ng 7:6 ng Josue. Kita nyo? At hindi niya rin alam ang term na idolatry. Idol means Diyos-Diyosan, at kahit kailan ang kaba ng tipan o yung pinagawa ng Diyos na larawan ay hindi pwedeng maging Diyos-Diyosan. Yung larawan ng mga santos na pinagawa ng Diyos sa 3 years ng ikalawang kronika ay hindi pwedeng maging Diyos-Diyosan. Dahil ang definisyon ng Diyos-Diyosan, 8:4 ng unang Korinto, ayon kay Apostolo Pablo, basahin po natin mga kapatid, tungkol sa mga pagkain hinandog sa Diyos-Diyosan, alam natin ang Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na hindi totoo. Si Santa Maria ba totoo? Totoo. Si San Gregorio ba totoo? Totoo. Ang mga santos ba'y totoo? Totoo. Kaya kung totoo sila, ano ang definition ng Diyos-Diyosan? Larawan ng mga bagay na hindi totoo. Kung totoo sila, Diyos-Diyosan ba sila? Hindi sila Diyos-Diyosan. Bakit may mga larawan? Anong pakialam mo? Inutos ng Diyos. Na in Hebrew, baka hindi mo alam, pastor, is meklaet o human graven images na siyang ipinatuloy ng ating Panginoon Jesucristo mula kautusan in Old Testament. 5:17 ng Mateo, sapagkat naparito ang ating Panginoon Jesucristo hindi upang sirain ang kautusan kundi upang ganapin. Kaya basta ng kanyang pamamaratang na yun daw ay idolatria. At lahat daw ng pagluhod ay pagsamba at hindi daw nakakarinig ang mga santos. Paano hindi nakakarinig? Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay. Kung si Moises at Elias nga napatay sa katawan, buhay sa espiritu, nakarinig, nakatugon ang inapakayan ng Diyos at ang inaring ganap ng Diyos sa pamagitan ng simbahan ng mga santos, hindi makapag-intercede na siya namang ring ginagawa ninyong mga pastorutot kayo dyan sa Word of Faith Baptist Church, di talagang tatanga-tanga ang mga tinuturo ninyo sa mga tao. Panglolokong diretsa yan. At gaya ng sinabi natin, kayo nang bahalang humusga mga kapatid, nasa comment section ng kanilang account, makikita nyo, i-review nyo, at mapapanood nyo ang full. Ako, nare-recommend ko na panoodin nyo ang kanilang full documentary about Catholic Church at panoodin nyo tong video ko. Takot silang panoodin yung video ko. Bakit may tinatago ka? Diba? Takot ka nga sa akin ng debate. O ngayon, tuloy tayo sa kanyang isa pang paratang. Busted na yung isa, busted pa yung kasinungaling yung dalawa. Tignan natin ang pangatlo. Panoodin natin mga kapatid. Sapagkat iniisip nila na sila po'y didinggin sa paulit-ulit na panalangin. Meron nag-comment, binura na yata ng miss ko, ayaw niya makita mga comment. Ayaw ko, kung ikaw nagbura. Doon sa isang post ko, sabi nung babae siya, salamat, tinuruan mo kami. Sabi niyo, pagano ang paulit-ulit na panalangin. So ngayon ko lang nalaman na pagano si Kristo kasi paulit-ulit din siyang manalangin. Ang setas niya ay nung si Kristo ay bago ipako sa krus, siya po nanalangin sa Ama. Na sabi ng Panginoon, Ama, kung maaari, alisin mo sa akin ang sarong ito. Bigyan, huwag mangyari itong kamatayan ko. Tapos umalis ang Panginoon doon sa bato, tiningnan sila Pedro, natutulog pa rin. Bumalik ang Panginoon doon sa lugar na panalangin niya. Ang sabi ng Biblia, sinasabi niya ulit yung panalangin niya. Now, hindi po yung repetitious. Actually, pwede mong ulitin ang panalangin nang hindi eksaktong the same na mga words. Yung sinasabing repetitious ay pareho-parehong mga words, paulit-ulit na ilang beses. Actually, 2 beses lang sinabi ng Panginoon yon. At ginagawa naman talaga natin. Pero ibang sentence ang ginagamit mo. Hindi the same eksaktong salitang ginagamit mo. Pero isang hinihingi mo, pero hindi paulit-ulit na sinasaulo o the same words na paulit-ulit. Ilang taon na ba yung rosary? Simula ng imbento ng Katoliko na paulit-ulit na dinadalangin ng mga membro. Hanggang ngayon. Mula pa nang naimbento yan. Okay? Yun ang sinasabing paulit-ulit na walang kabuluhan. Yung pagbabalik ng Panginoon doon sa lugar ng pananalangin, na sinasabi niya ulit yung hiling niya sa Ama, hindi po yun eksaktong mga words na inuulit-ulit-ulit. Kundi, muling sinasabi niya sa Ama, kumari Ama, huwag ito mangyari sa akin, pero ikaw ang masunod.
Hindi po yun walang kabuluhan na paulit-ulit na sinasabi ng turo ng Panginoon. Hindi po yun walang kabuluhan na paulit-ulit. Kundi yun po ay pagsabi muli ng kanyang gustong mangyari, pero hindi the same eksaktong salita ang sinasabi. Nakuha niyo po mga kapatid? Pero yun ang ginawang setas. Sinagot ko ng delete at saka block. Yun ang sagot ko sa kanya. Hirap na hirap magbaluktot si Pastor Jun dun sa talata ng 26, 42, 43, 44 Mateo. Pansin nyo, sinabi niya, 2 beses lang daw sinabi ni Kristo. Pero kung mababasa natin sa mismong talata, kung maaaring maipla-flash ko sa screen, tignan nyo mga kapatid, muli siyang umalis na ikalawat sinabi, Ama ko, kundi mangyayaring makalampas ito, kundi ko inumin mangyari na ang iyong kalooban. At siya'y nagbalik na muli at naratnan silang nangatutulog sapagkat nabibigitan ng kanilang mga mata. At muli siyang umalis bilang ikatlo na sinasabi ang muli gayong ding mga salita. Hindi siya sang-ayon siya mga kapatid na pwede naman palang mag-ulit-ulit ng pananalangin at yung panalangin ginawa ni Kristo hindi walang kabuluhang paulit-ulit. Therefore, sumang-ayon si pastor ng Word of Faith Baptist Church sa doktrina ng Iglesia Katolika patungkol sa pananalangin ng paulit-ulit dahil sa Biblia, dalawa ang konteksto ng pananalangin paulit-ulit. Isang walang kabuluhan at isang may kabuluhan gaya ng ginawa ng ating Panginoon Kristo. Sumang-ayon siya na pwede naman manalangin ng paulit-ulit gaya ng ginawa ng ating Panginoon Kristo. At sa Filipos 2:5 hanggang 8, magkaroon ng pag-iisip gaya ng kay Kristo na kung paano nanalangin si Kristo ng paulit-ulit, kung paano si Kristo nangaral, kung paano si Kristo pumuna, pero ang subject of the sentence ay yung pananalangin paulit-ulit, gayon rin tayo mananalangin ng paulit-ulit. E di sumang-ayon mismo si pastor sa doktrina ng Iglesia Katolika na na pwede naman pala manalangin ng paulit-ulit. At sabi niya, hindi daw repeat yun. Ni-repeat nga ni Kristo eh. At siya'y nagbalik na muli bilang ikatlo, 3 beses na sinasabi ang muli kayong ding mga salita. Anong klaseng salita ang sinabi ni Kristo? Nanalangin siya ng ganun ring ikatlo. Abanti lang tayo, paatras. Ama ko, kung hindi ko inumin, mangyari nawa ang iyong kalooban. Kaya may kasabihang Tagalog na ang isda nahuhuli sa sariling bunganga. Gaya ni Pastor, nahuli natin siya sa pamagitan ng kanyang bastos na bunganga dahil sinungaling. Pastor, ituloy mo lang ang mga paninira mo sa simbahang Katoliko at sinasabi ko sa'yo, hindi ka talaga namin tatantanan. Kahit mag-blatter ka ng mag-blatter dahil yan lang naman ang kaya mo. At nakita nga natin, pinapansinan nila yung comment natin mga kapatid. At tuloy-tuloy lang tayo sa pagko-comment at i-comment nyo tong video link maaari dito sa YouTube at i-comment nyo sa kanila nang sa ganun ay mahabagian rin natin o mabahagian rin natin ng tunay na aral na ikaliligtas na siyang ikapagpapahatid sa ating Panginoong Jesucristo. Sa 3:24 ng Galacia, ang kanyang mga miyembro na niloloko niya na lang harap-harapan. Kaya yung mga members po ng Word of Faith Baptist Church, huwag kayong paluloko sa pastor na yan. That is a business. Kaya niya nga ginagawa yan dahil sa amin eh. Dahil natatakot siya na baka lumipat kayo sa Catholicism dahil sa ipinapahayag nating katotohanan na pinipilit niya na wasakin at sirain. Dahil takot siya sa salita ng Diyos na may tamang interpretasyon. Takot siya sa salita ng Diyos kapag ang mga tunay na nalingkod ng Diyos ang nag-i-interpret nito gaya ng mga Katoliko. Nakita niyo sagot niya. Ang sagot niya daw, block at delete. Hindi talaga tunay na Kristiyano itong si Pastor. At hindi talaga tunay na mananamba kay Kristo. Dahil ang mga tunay na mananamba kay Kristo, mga pinili. 4:23 hanggang 24 ng 1 na ang manifestasyon sumasamba kay Kristo sa gawa at katotohanan, sa espiritu at katotohanan. At yung katotohanan doon, ang manifestasyon doon, yung pagsunod sa utos ng Diyos. Sa 3:15 ng unang Pedro, yung handa sa pagsagot. Sinagot niya lang sa programa niya na kanyang pangluloko. Nakikita nyo mga kababayan, mga kapatid, pero hindi niya sinagot mismong yung nagtatanong at nag-comment sa kanya na babae. Babae lang ang pinapatulan niya. Pero pag kami ng mga Catholic Faith Defender, harapan, abay hindi na makalaban. Bayot, bakla, binabae, lahat na ng katangian ng pagiging
liko sa 6:9 ng unang Korinto ay parang kinarir na, parang kinarir, pero hindi talaga kinarir. Ano? At umamin siya na si Kristo nalangin ng paulit-ulit at yung ginawa ni Kristo hindi walang kabuluhan paulit-ulit. Therefore, sa Biblia, sinang-ayunan ni Pastor implicitly na yung pananalangin paulit-ulit have a two context. Isang walang kabuluhan at isang may kabuluhan gaya ng ginagawa nating mga Katoliko. Yun lang mga kapatid, wala na tayong maraming oras at nawa ay pakisubscribe po ng ating YouTube channel at pindutin na rin ang notification bell para lagi tayong updated sa mga pagsagot sa mga paratang ng mga protestante sa ating mga debate sa awat tulong ng Diyos. Salamat sa Diyos mga kapatid. Ito po si kapatid na Jared Almasora, Catholic Faith Defender, host ng Ang Dating Landas. Maraming salamat sa Diyos. Wala na tayong maraming oras.